Ang mushroom production sa Bicol ay nag-start po last 2014. We have the LGU GUA, City Government of Iriga, as well as Naga City. And of course, we have also the Buhi. So yun po ang pilot area natin. Kasama din po natin doon ang aking partner na si Miss Angie Peñacerrada. Itong programang ito ay may adhikain na makaproduce ng white oyster mushroom dito sa Bicol. Isa sa mga magandang obheto ay makaproduce din ng pagkain, available food doon sa ating community. And at the same time, ma-utilize po yung ating mga materials. For example, yung sa rice straw, yung sawdust natin na minsan binabaliwala po ito at sinusunog na kung iisipin po ay magbibigay ito ng additional income for the farmers. Isa pa sa mga obheto ng community-based mushroom production project in Bicol is yung livelihood po ng ating mga farmers. So unang-una ang ating nire-research po dito ngayon on how to produce the mother as well as the pure culture. And at the same time, kung paano po tayo mag-produce ng quality spawn bags na kinakailangan ng mga farmers po natin or yung mga mushroom adapters in such a way magkaroon ng sustainability yung mushroom production project dito sa Bicol region. And ito din pong community-based mushroom production project sa Bicol ay may dalawang components, yung sinasabi po natin na on-station, tsaka yung community-based enterprise development. Yung sa on-station po, ang ginagawa po natin dito, gumagawa po tayo ng pure culture, gumagawa po tayo ng spawn bags, gumagawa din tayo ng showcase doon sa fruit bags, yung vermicomposting, and at the same time, yung processing. Na itong processing po ito or the value adding of mushroom ay spearheaded din po ni Miss Arlene Diasis. And at the same time, doon po sa on-station, meron din po tayong training, advocacy, and information na ang katulong din po natin dito ay ang Regional Fisheries and Agriculture Information doon sa aming office na ito po ay spearheaded ni Miss Emily Bordado. Yung hands-on po natin, hindi lang naman po yung sa mushroom fruit bags, kundi yung paggawa din ng spawn. Pag nagre-request po sila, tinutulungan din po natin na makagawa sila. At yung sinasabi po natin na value adding, palaging kasama po yun doon sa training. Presently, itong project ng Community-Based Mushroom Production Project ay mayroon na po tayo na trained na at least 2,093 clients. That's include yung mga farmers po, yung mga military, yung students, at may napatrain na po dito tayo ng mga indigenous people, yung mga agta, especially sa Iriga City. And nakapag-conduct po tayo ng 49 capability training sa buong Bicol region. At covered po nito yung buong provinces doon sa Bicol. That's include yung Albay, Sorsogon, Camarines Sur, and Norte. We have the Catanduanes. Sila na po ang nagtuturo sa ating mga farmers kung paano po mag-produce ng mushroom doon sa kanilang lugar. So, sa community naman po, dinidevelop natin yung enterprise. So gaya po nito kay Mr. Raciles. So halos na-develop po niya ito by May 2014. Hilig ko talaga yung mushroom, bata pa ako. So hanggang sa nagkaroon ng demand itong mushroom. So kukonti yung mga nagma-mushroom pa. So I helped Mr. Peter Oliver para magkaroon ng mas maraming adapters sa organisasyon namin hanggang sa nagpa-training dito. So, hanggang sa nakilala yung advocacy namin sa mushroom, ako bilang nagma-mushroom na-improve siyempre yung technical know-how. So hanggang sa ngayon, sila po ay nagpo-produce ng mushroom at nagbebenta sila dito sa Iriga City. Nagkaroon sila ng additional as well as yung livelihood income po nila dito sa mushroom na ito. Kung iisipin po natin, talagang
producing mushroom is a business. So, yun po, income generating. And ngayon nga po sa Bicol region, ang may pinakamalaking production ng mushroom is we have Mrs. Ariel Balingkit, Pagsuyuin. Mayroon po siyang 15,000 bags na production at nakaka-harvest po siya ng 33 kilos per day. So, ito pong 33 kilos na ito ay binibenta niya ng Legazpi tsaka sa Naga. So, ang presyo po ng per kilo is 195 pesos. So, ito po ang magandang nagagawa ng mushroom production doon sa ating mga mushroom growers in adapters dito sa Bicol region. At ang maganda pa nito, ang na-develop ng project na ito is nagkaroon po tayo ng regional association, yung Bicol Entrepreneur Association for Mushroom, na ito po ay nagkaroon or tumutulong doon sa mga small mushroom growers on how to link to market. Hinihingan po tayo ng 100 kilos per week dito sa Bicol. Kaya maigting na nagtutulungan itong mga members ng BIM para po magkaroon tayo ng supply. Ngayong marami ng demand, so nagkakaroon kami ngayon ng synchronous planting o kaya yung inoculation. Dapat ay buong Bicol magkaroon talaga ng synchronous na kung ilan ang volume na kailangan nitong buyer namin sa ngayon. Biro mo, may demand na 100 to 200 kilos up to the maximum of 500 kilos per day. Meron kami sa kabilang probinsya, meron kami sa Cavite at meron din sa Bulacan. Yung naitulong kasi nito bilang nagkaroon ng ganitong project ang government ay magkaroon ng livelihood ba? Magbago ang buhay ng isang small farmer. Nagkaroon din ng masasabing income na may nakabili ako ng sasakyan. Ay, yung isang member namin sa BIM, kabili na rin ng motor. So, sabi ko, pagka mas malaki ang produce mo, mas malaki rin ang kikitain mo. Malaking pasasalamat ko sa Region 5, especially sa BAR, Bureau of Agriculture Research. Yan po. Last year, during the Research In-House and Development Review ng Department of Agriculture, ito pong project ay nanalo po bilang first place under the verification and adaptation category. Itong project ay marami na ding dinaluhan ng mga trade fairs and tayo din po ay na-featured sa ABS-CBN at saka sa GMA Bicol. Ako ay nagpapasalamat sa Bureau of Agricultural Research and kay Sir Nick. Actually, si Sir Nick din po ay maraming naitulong din sa akin bilang isa po akong DA Bar Scholar. Sa mga interesado po na mag-produce ng mushroom, just contact us sa Department of Agriculture. Ang atin pong website ay www.da5.gov.ph. And yung aking number naman is 0998561631. Sa ngayon po, ang importante na namang isang step o isang process na ginagawa natin sa community ay yung fruit bag production. Napakadali po nito kasi unang-una, yung mga substrates na gagamitin natin ay nasa kapaligiran lang, gaya po ng rice straw, gaya ng sawdust, or for example, yung banana. So, nandito po, available po siya. So, ang una pong steps is first, magkukolekta ka po of course ng quality substrates. Pag sinabi natin quality substrates, ano ito? So dapat hindi siya contaminated ng fungicide. Kasi pag sprayed ng fungicide yung ating rice straw, definitely hindi mabubuhay yung ating mushroom. Kasi mushroom is fungi and fungicide is controlling fungus.
Pag nakakolekta na po tayo, yung rice straw ay sinusok po natin ng 9 hours. Yung rice straw na ito po ay na-chop na dapat. Pag marami din po ang tubig, pwede din po natin itong balnawan every 3 hours. And after 9 hours po, ito po ay i-drain natin using the fish net. Tapos kinaumagahan, kayo po ay mag-mix na nung sawdust at saka yung rice straw at 70% rice straw at 30% sawdust. Yun po ang ating combination or formulation. So, pwede rin po natin itong lagyan ng agricultural lime para man-neutralize yung ating acidity or yung acid. And ang recommendation lang po natin, 10 kilos na rice straw or 10 kilos na sawdust, maglalagay lang po tayo ng 125 grams na agricultural lime. So, dinamix na po, tayo po ay magbabags na. So, ang kailangan naman po doon sa bagging, we have polypropylene plastic bag, we have the PVC hose, ito po ay kinat into small pieces, yung at least 1 inch. And then, yung rubber band or lastiko, at kailangan din natin yung cotton at yung paper para pag sealed po natin doon sa bags, lalagyan po natin ng paper para pag pasteurize po natin, hindi po siya kaanong masasaturate ng water or moisture. Ipapasteurize po natin 6 to 8 hours. Dapat po sa pasteurization, kailangang ingatan. Kasi dito po nagsisimula, kapag hindi maganda yung pasteurization, dito magsisimula yung sinasabing contamination. Ang sunod po, paka-pasteurize, kinaumagahan, kasi ikukul po ito, kinaumagahan po kayo ay magtatanim na or ito po ay sinasabing inoculation, technically inoculation. So, ang pagtatanim po, kailangan natin ng lampara of course. So, nag-utilize po tayo ng kutsara instead ng mga needle. So, kailangan natin ng spoon of course. So, ang nilalagay po natin doon sa isang bags is at least 5 grams per bags. So after that, i-sealed uli and paka-sealed po natin itong bags na ito. Ilalagay din po uli natin doon sa fruit house for 21 days. Kung baga, ito po ay sinasabi namang incubation or paglilim ng bags doon sa house. Within that particular period po, didiligan mo na po siya, aalisin mo na po yung mga cotton plug, naka-plug po doon, or cloth. Tapos po, ididiligan mo na po ito ng tubig, preferably po hindi yung chlorinated water. So, dapat kung gagamit ka rin ng chlorinated water, kinukolekta mo na yung tubig and then overnight, the following day, pwede mo na po siyang i-spray. And ang pagdidilig naman po ay hindi naman gaanong tutok doon sa bunganga ng ating mga bags. Kasi pag tinutok mo po yun, medyo maano po siya, mababasa po siyang maigi at hindi rin magtutubo ang mushroom. So 28 to 30 days, most probably may lalabas na po dyan. Yun po ang sinasabi nating first primordia. And then mga 35 days, ikaw po ay magha-harvest na doon sa bags. At ang harvest mo po sa isang bag ay most probably 300 grams per bag within 2 months production cycle or 4 months production cycle. Pag 2 months po, ito gumamit ka ng rice straw or rice hull or sawdust. Pero po itong pag ginamit mo yung purely sawdust at saka yung darak, ito po ay umaabot na mga 4 months. So after that, of course, ikaw ay nag-harvest na at ikaw ay magluluto na ng napakasarap na mushroom. Si Miss Arlene, marami na po siyang na-develop sa Bicol. Una, yung mushroom ice cream, mushroom soup with chili. We have also the pickled mushroom, ketchup, yung dried mushroom, yung prunes, at saka yung isa pa, yung sisig mushroom. So, after the production cycle, magpuproblema po tayo doon sa bags or sa substrates. Aanhin na ba natin yung substrates na yon? Itong substrates na ito ay gagawin na po nating vermicompost. So sa vermicompost po, within the context of community-based mushroom production project, additional income din po ito kasi ang 1 kilo is 10 pesos.